mga kapatid, nagbabalik na naman si Boss Lucio at guys, ngayon na lang ulit ako mag-unbox ng isang keyboard. At itong keyboard na to ay galing pa sa sikat na brand, walang iba kundi ang Asus ROG. So mga kapatid natin, ito ang ROG Azoth. Ayan, actually marami na akong review na napanood na to kasi medyo matagal na to nilabas. Siguro mga 7 months ago or 8 months ago. Pero ngayon lang kasi pinadala ni Asus eh. So Asus, sana sa susunod naman padala nyo ako ng medyo, alam mo na, ganon, di ba? So, syempre, salamat pa rin kay Asus sa patuloy na pagsuporta sa ating channel para magpadala ng mga malulupit ninyong product. So mga kapatid natin, itong keyboard na to ay hindi basta-basta. Actually, na-unbox ko na to, okay? Kinalikot ko na to at na-experience ko na at sobrang lupit. Mamaya ipapakita ko sa inyo lahat yan. Pero syempre, bago natin umpisa ng lahat ng to, kung gusto nyo maging updated sa mga ginagawa nating video, PC build, unboxing, and tech review, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang video. So tara, umpisa na natin. So bago tayo pumunta sa ating topic, baka ikaw ay isang content creator, isang aspirant streamer na naghahanap ng malupit na streaming layout. Yung tipong lahat animated at ang pinakalupit dito, it's copyright free. Saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Onda.tv. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na themes na pwedeng bumagay sa iyong live streaming layout. Nandito na lahat. Example, the webcam overlay with the labels, green screen webcam with the labels, at mga animated talking banner, animated overlays, at mga scene transition na pwedeng mag-improve para sa iyong live streaming. Meron na ring starting banner, pause banner, at ending banner. Kung gusto mo ng mga gaming profile, gaming background, gaming cover photo, gaming panels, lahat ay nandito sa Onda.tv. Gusto mo rin ng mga emojis or mga subscription stickers, meron din dito sa Onda.tv. So napakadali lang pumunta dyan guys. You can see the link on the description box, www.onda.gg/boss_Lucio. At dahil mahal ko kayo, once na may napili kayo dyan mga kapatid natin, 50% off agad ang ibibigay ko sa inyo once na gamitin nyo ang coupon code na Lucio. Gumanda lang yung streaming layout, nakamura ka pa. Hop, balik na nga tayo sa ating topic, ROG Azoth. Okay, guys? Ang pinadala sa atin dito ay ROG NX Snow switches. Ayan, sinabi ko na kagad sa inyo. Kasi mga kapatid natin, pag bumibili kayo ngayon ng keyboard kay ROG, meron ng mga dedicated switch. Okay? Yung stock switch, pero pwede nyo naman palitan yon kasi hot swappable naman yon. So, wag na natin patagalin. So, unboxing na agad tayo. Syempre, yung branding dito ni ROG, the red and black, eh, hindi mawawala yan sa kanilang mga box. At guys, excited na talaga ako. Ayan, tingnan mo, ha? Ha? Sheesh! Kita mo yung mata na yan? Yan. ROG yan. ROG. So, premium na premium. Yan. Welcome to Republic of Gamers. Siyempre, nakabalot dito yung ating key. Ooh! Sarap. Yummy. Ganda niya. Tsaka medyo may kabigatan siya. So, sa loob ng box, may isa pang box. Ito yung box na to. Ewan ko ano laman nito. Hindi ko pa ito nagagalaw eh. Ano ba laman nito? Lubing kit. So, meron na ditong pang-lube, yung brush, keycap puller, switch puller. Wow! May ganito rin. At may branding, Hindi siya basta-basta, may branding. So, ibig sabihin, hindi ito yung mga kasama ng mga normal na mga binibili nating keyboard na mga pipitsuging keycap puller. Lahat may branding ito. So, meron din siya dito nung ano ba tawag dito? Yung parang dock para sa switch remover. At meron din kasamang, yan, pang-lube. So, ito yung Crytox. Ito, 25G, 0. And then, ano to? USB dongle. Okay, dito kinoconnect yung USB Type-C, tsaka yung dongle, pwedeng nyo i-connect dyan. Siyempre, yung kanyang USB cable, switch, ayan, kung gusto mo mag-lube, dyan mo nilalagay yung lube. Tapos may extra switches din. Phew! So, ganun lang kabilis yan box. Okay, wala na laman yung ibang box. Okay, punta na kagad tayo dito sa ROG Azoth keyboard. So, mga kapatid natin, yung pinadala sa atin dito ni Asus, ito yung Moonlight White. Okay, available din dito yung kulay black. So, dalawa yung kulay na available dito kung gusto nyo. So, mga kapatid natin, itong keyboard na to ay para sa mga gamer dyan / keyboard enthusiast. So, ngayon, mga kapatid natin,
Ito yung keyboard na masasabi kong swak na swak talaga para sa mga gamer at sa mga keyboard enthusiast. So, umpisa na natin sa kanyang build and quality. So, sa weight pa lang niya, meron talaga siyang weight at mararamdaman mo talaga yung pagka-premium dito ng product. So, sa babaw, aluminum ang ginamit nila dito na base. Okay, na case dito sa ibabaw o yung frame. And then sa ilalim, ang ginamit nila dito is plastic pa rin. So normally sa mga ibang keyboard, ang gamit din dito, lalo na pag medyo high-end or flagship keyboard, okay, ang ginagamit din nila dito is aluminum or steel. Pero ito nga yung downside. Meron ako ni-review the Glorious GMMK Pro. Problema nun mga kapatid natin, kaya yun walang 2.4 dongle or Bluetooth connection. Dahil guys, magkakaroon talaga ng delay yun dahil binablock nung bakal yung connection, nung wireless connection. So yun yung feeling ko kung bakit hindi nag-steel aluminum dito si ROG. So kaya plastic pa rin yung ginamit niya para hindi magkaroon ng mga delay yung mga wireless connection. So kung correct ako, comment nyo sa baba. Kung mali ako ng aking hinala, comment nyo rin dyan sa baba. So ngayon, balik na tayo dito mga kapatid. So nandito pa rin yung pagka-gaming vibe niya. So may mga cuts dito na napakaganda. And then makikita natin dito sa likod yung kanyang switches na tri-mode connection para sa 2.4 connection, Bluetooth, at yung kanyang wire connection or yung off. And then, meron din ditong compartment para sa kanyang USB dongle. So, napakaganda niyan para sa isang mga wireless device, okay? Na meron silang sariling magnetic dongle. Siyempre, USB Type-C na yung ginamit dito. Nandiyan sa likod. And then, other than that, wala nang switches dito sa likod. Okay, mga ibang pinipindot. Nandito na lang sa ilalim yung dalawang level ng kanyang fit. So, pwede mo siyang i-adjust sa different na gusto mo. At ang maganda dyan, syempre, para sa akin, ergonomic yan. And para naman sa kanyang mga keycaps dito na ginamit, ito ay PBT keycaps, okay? So, yung ginamit dito na height, okay, ang tinatawag nilang cherry profile. Ayan kung titignan nyo mabuti. Pero ang tawag dito sa ROG middle. Yun yung tawag nila. Pero normally, cherry yung tawag dito sa mga nasa keyboard enthusiast. Pero ako, paborito ko yung mga XDA. So, ngayon, punta na natin dito yung isa sa mga key main features netong ROG Azoth. Unang-una mga kapatid natin, ito yung unang-unang keyboard na nakita ko na may kasamang lube kit. Okay? Normally kasi binibili mo to separate. At ang maganda pa dito, lahat may branding ni ROG. So hindi mo masasabing mga ordinary or pipitsugin lang ito mga to. Dahil may ROG yan. Siyempre premium product yan. Bukod doon, ito rin ang isa sa mga keyboard na kanina ko pa pinipindot na wala akong makitang mali. Okay? Perfect lahat. Even the stubs. Para sa akin, yung stock stubs niya, napakaganda na. So, bagay na bagay ito sa mga mahilig sa keyboard dyan, /gamer, na hindi pa masyado marunong mag-modification ng keyboard, ito na yung hinahanap mo. No? And this keyboard is may total na 75%, okay? So, tinatawag nila tong ROG Azoth sa isa sa mga 75% killer keyboard ngayong 2023 kasi sobrang ganda niya. So ako, para sa akin, kahit hindi ko pa ito nakakalkal, iba yung level niya. So, ang ganda ng mga stubs niya. Oh. Dito talaga ako nabibilib. Kasi minsan mga kapatid natin, bibili tayo ng mga mahal na keyboard. Yes guys, may mga stubs na yon, pero bibili ka pa ng aftermarket stubs para mas mapaganda mo pa. Pero this Azoth guys, ang ganda na nung stubs niya. Siguro onting mods na lang dito, onting linis na lang. Siguro onti pang mga space stabilizer or yung space modding. Gaganda pa to. Pero grabe, ang solid na neto. Isa pa sa maganda sa ROG Azoth, meron na tong silicone gasket, silicone pad, at yung tinatawag nilang Poron foam na kaya mag-absorb para sa case spring. So, dyan pa lang sa mga foam na meron sa kanya dito, makikita mo na inaral talaga ni Asus itong ROG Azoth bago nila i-release sa market. Isa pa sa pinakamaganda dito sa ROG Azoth, ito ay hot swappable. Not unlike dun sa mga nauna nilang keyboard, example of the ROG Falchion, okay? The Falchion, mga patid natin, is also a hot swappable din, pero pwede mo lang yun palitan gamit lang din ang NX switches o in short, the ROG switches lang din yung pwede mo ipalit. Pero yun nga lang, pag bibili kayo ng switch, yung transparent. Dahil yung kanyang RGB illumination nasa ibabaw at medyo lubog. This ROG Azoth pwede mong palit-palitan, kontrolin yung kanyang RGB gamit itong kanyang 2 inches
OLED display, okay? At ang malupit dito sa OLED display na to, hindi to basta-basta display lang, okay? Marami na ako nakikita mga merong OLED at colored din. Pero this ROG white OLED yung binubuga niya dito. So, pwede mo tong palitan ng mga pictures, ng mga GIF, gamit ang ASUS software. So, hindi na natin ito babaklasin para ipakita sa inyo yung loob nito dahil syempre mga kapatid, medyo may katagalan na na-release itong ROG ASOT. So, guys, pupunta na tayo kaagad dito sa aking verdict o yung final thought ko para dito sa ROG ASOT. So, umpisahan muna natin sa kanyang presyo. Syempre, dahil ito ay ROG. So, nung nirelease itong ROG ASOT, ang price range nito ay umaabot ng mga 18,000 and above. Pero ngayon, mga kapatid, pwede nyo na ito mabili dyan sa description box natin. Makita nyo yung link. Available ito sa Shopee, Lazada at sa website ni ROG. Ayan, pwede nyo na ito mabili ng around 12,000 pesos lang. At guys, may technique dyan para makamura kayo. Okay, bilhin nyo ito na may mga sale like 11.11, 12.12, 11.22, yan. Yan yung technique natin dyan. So mga kapatid natin, punta na agad natin yung final thought natin o yung verdict ko dito. So guys, para sa akin, like what I said, this ROG ASOT complete package na para sa mga keyboard enthusiast dyan / gamer. Etong ROG, hindi talaga tayo mapapahiya dito pag gamit natin yung 2.4 dongle niya. Pang gamer talaga o pang esports level talaga yung kanilang mga nilalabas na product. Pero makikita nyo kanina doon sa pinakita ko, sobrang daming foam na naka-include dito sa ROG ASOT, dito sa kanyang loob. So meron siyang mga gasket, meron siyang mga iba't ibang klaseng foam, which is na nakakatulong para mapaganda dito yung quality ng ating keyboard. That's why sobrang level nung mga switches natin dito. Walang alog, so hindi nagra-rattle dito, especially the space bar. So ito mga kapatid natin, masasabi ko talagang a complete keyboard, okay? Kung ikaw ay naghahanap pa lang. So again, this is the ROG ASOT. So mga kapatid natin, mang-rate ko dito is 10 out of 10. So guys, again, kung gusto nyo mga kapatid natin bilhin itong ROG ASOT, available yan sa description box. Makita nyo po yung link dyan para hindi na kayo maligaw. Siyempre gusto kong pasalamatan si ASUS ROG sa patuloy na pagpapadala sa atin ng mga malulupit ninyong product. At guys, kung gusto nyo pa makita ng mga gatong unboxing, PC build, and tech review, don't forget to like, share, and comment, subscribe, at yung malita bell para lagi kayong updated sa mga ginagawa nating video. Again, this is Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!